dahilan kung bakit hindi na-approve ang interim release. Hindi pinahintulutan ng International Criminal Court o ICC ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa dokumentong inilabas ng ICC nitong Biyernes, October 10, 2025, kinuwasyon nito ang umano'y humanitarian grounds hinggil sa medikal na kondisyon ni Duterte habang nakadetine sa kanilang kustudiya. The chamber notes that the defense limits itself to argue that Mr. Duterte is 80 years old and medical reports have highlighted redacted, and that redacted without substantiating how detention is so detrimental that it justifies his release. It does not explain to what extent Mr. Duterte redacted and how that would justify his interim release. Anang ICC. Saad pa ng ICC, maayos umanong nakakatanggap ng medical treatment si Duterte sa kanilang kustudiya, bagay na malayo umano sa sinasabi ng kanyang kampo na hindi na ibibigay ang medikal na atensyong kinakailangan niya. Iginiit din ng ICC, mananatili pa rin daw silang bukas para sa karapatan ni Duterte, kabilang ang pagpapahintulot na makabisita ang kanyang mga pamilya. The court has put in place measures to ensure that Mr. Duterte's right to family life is guaranteed. Notable, he may receive visits from and call his family members. Saad ng ICC. Kaugnay nito, pinagtibay ng ICC ang tahasang pag-reject umano nila sa kahilingan ng kampo ni Duterte. The chamber therefore considers that the defense's argument that Mr. Duterte should be released for humanitarian reasons must be rejected. Giit ng ICC. Dagdag pa nila, the chamber finds that Mr. Duterte's detention continues to remain necessary under Article 16 of the statute based on each of the requirements set by the Article 58 of the statute. Isa sa mga dahilan sa pagtanggi sa interim release para kay Digong ay ang mga binitawang pahayag ni Vice President Sara Duterte na mababasa sa desisyon na inilabas ng Pre-Trial Chamber 1 nitong Biyernes, October 10. Mr. Duterte's daughter mentioned in public speeches the idea of breaking Mr. Duterte out of the ICC detention center and attempted to delegitimize the court's proceedings against Mr. Duterte, citing collusion between the court and the government of the Philippines. Saad ng ICC judges. Ayon naman kay Castro sa kanyang live stream nitong Biyernes, tandaan ninyo, ginamit pa yung salita natin. Ito si Attorney Kaufman. So si VP Sara talaga, kakapanira niya sa Pangulo, masyado siyang emosyonal. Samantala, sinabi ni Attorney Claire Castro, when emotions are high, intelligence is low. Ito ang sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro tungkol sa naging desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court na tanggihan ang hinihinging interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malaking gaan at alwan sa pakiramdam ng mga biktima na hindi makakauwi si Duterte habang may trial pa siyang hinaharap. At natutuwa kami na ang desisyon ay malinis, pulido, malinaw. At sabi nga nung iba, hindi na lang pala ang hustisya para lang sa may kayang magbayad. Kaya sa ngayon, pwede po kaming mag-focus doon sa dalawang mayor na issue. At yun ang jurisdiction challenge na sinasabi nilang walang kakayahan or kapangyarihan ng ICC na pag-usapan o talakayin ng issue. At pangalawa, yung sinasabing fitness to stand trial at yung adjournment request ng defense, pareho naman po itong nasagot na ng mga biktima. Pero inaasahan namin, pagpapasyahan na rin po ito sa mga susunod na araw. Hindi nakumbinsi ang pre-trial chamber ng International Criminal Court sa argumento ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ibinasura nito ang hiling ng dating Pangulo na pansamantalang paglaya o interim release. Kabilang sa ipinunto ng ICC. Mga clear, akala ko meron na si VP Sara na host country. Di ba? Di ba Kati 1711? Akala ko meron na siya. So, hindi nabanggit dito, no? Naghanap ako ng mga clear, yung pinaka-decision Pero ito muna tayo, hanapin ko. Hindi ko makita Ganda po ng gabi. Okay, Bernadette de Manawa, okay? So, let's see, Ibig sabihin, mga ka-clear, parang walang host country na kinonsider. Baka na-deny sabi ko, akala natin maraming gusto. Pero hindi na sabi, no? So, tingnan natin mga clear kung ano yung isa-isa nitong dahilan.
Pero may kinuha akong news. Maliban dito. May kinuha ako na newsprint maliban dito. Basahin natin mamaya. Ang hindi umano tugmang pahayag ng anak ni Duterte na si Vice President Sara Yun na, mga ka-clear. Sabi ko sa inyo eh. Diba, meron tayong binilag dito. Na lahat ng mga sinabi ni VP Sara, magagamit. O, tandaan nyo mga ka-clear. Ginamit pa yung salita natin. Ito si Atty. Kaufman. Diba? O, so si VP Sara talaga, kakapanira niya, ito na, kakapanira niya sa Pangulo. Diba? Masyado siyang emosyonal. Diba? When emotions are high, intelligence is low. Masyado siya emosyonal. Lahat na babanggit niya to please the people na kaharap niya. Diba? Huwag po kayo mag-alala sa dating Pangulo Duterte kay PRRD. Hindi, huwag kayong mag-alala kay PRRD sa Pangulong Duterte. Okay naman po siya. Ha? Okay naman po siya. Oh. 'Di ba? Nakipag-usap po siya sa akin tungkol sa politika. At dahil gusto niyang ipasok yung issue about flood control projects, sasama niya, pinag-usapan din po namin ang flood control projects. Politika, flood control projects. Pati love life. Oh, ano yun eh, yung love life, mga pakwela yun. Diba, pang come on. Tanda na, love life pa. Parang ganun, diba? Wow, pogi, love life. Ganun yung dating. Oh, kakaplease niya doon sa mga nanonood sa kanya. Nabubulgar niya yung katotohanan. Siyempre, ang lakas ng pandinig, ng prosecution. At ito naman mga vloggers niya, bino-vlog. Bini-video. Bakit? May views eh. Oh. Bini-video siya. O, di natin sinasabi dyan, captured. Oh. Ngayon, lumalabas mga clean. Yung mga sinabi niya, yun yung naging dahilan kung bakit hindi na-approve ang interim release. Oh, ito na mga kakli. Ito mangyayari dyan. Baka naman sa susunod na talumpati niya, ang Pangulong Marcos Jr. na naman na may kasalanan dito. Baka isisi na naman niya ito. Sabihin niya dahil kinidnap, nakikipagsabuatan sa ICC. May ganun siya mga kaklira. Yung speech niya sa Australia. Diba? Nakikipagsabuatan ang ICC sa gobyerno natin. At hinaharas si dating Pangulong Duterte sa ICC. Ha? Sinabi niya yun. Oh. Sa Australia, mingi siya ng tulong sa mga kapwa natin Pilipino na tulungan ang kanyang ama magpatulong sa administrasyon o gobyerno ng Australia patungkol sa interim release aso sa ICC. Dahil nga daw yung ICC ay nanghaharas. Hinaharas yung kanyang ama. Diba? Ito yung mga ibang salita niya na hindi maganda. Siyempre, ayan o. Speaking before the crowd of Filipinos in Melbourne over the weekend, Sara said she was there to raise awareness on her father's ICC case and encourage overseas Filipino to do the same by reaching out to the Australian government. Diba? Ito. Sara had a specific request for Filipinos in Australia. You convince the government of Australia, because Australia is a member of the ICC, to look into the case of President Duterte and the injustice that he is receiving, that he's been getting from the ICC. Diba? Yung ICC, yung sinasabi niya nanghaharas sa kanyang ama. Injustice that he is receiving, that he's been getting from the ICC. Diba? So, tuloy, isa lang yan. Marami pa. Okay, tuloy tayo. at ng defense team. Nakatutok si Salima Refrat. Patuloy na makukulong sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang dinidinig ang reklamong crimes against humanity laban sa kanya.
Kasunod yan ang pagbasura ng pre-trial chamber 1 ng ICC sa hiling ni Duterte na mabigyan ng pansamantalang paglaya o interim release. Sabi ng pre-trial chamber, kailangan manatiling nakakulong si Duterte para matiyak na mapapaharap ito sa mga pagdinig, para hindi niya maharang o malagay sa peligro ang investigasyon at court proceedings. O yan, mga ka-clear. Ba't kaya? Tingin ko, syempre, di ko lang alam kung lalagay dito, pero nakarating din naman sa kanila. Malamang, yung ginawa ng mga senador. Diba? Yung mga senador, na maraming kumakamping senador para mapalaya itong or ma-house arrest, itong si dating Pangulong Duterte. Diba? The influence of former President Duterte to the Senate. Sa akin, malaking bagay yon kung isa yon sa nakita ng mga hurado. See? Ano na yun eh? Kumbaga judicial notice na dating nun. Bakit? Nasa publiko. Nakapublish. Parang kumbaga, di na kailangan memorizein yan. Nakitang-kita na. At para mapigilan na makagawa ng mga kahalintulad pang mga krimen. Hindi na kumbinsi ang pre-trial chamber sa argumento ng depensa na dapat mapagbigyan ng interim release dahil sa humanitarian conditions, dahil sa edad nito at kalagayang pangkalusugan. So, edad at kalagayang pangkalusugan. Ang tanong natin, may binigay si Kaufman, mga ka-clear, na certificate na, di ba, may pinalita dyan na based sa ICC, authorized doctor or accredited doctor na ICC, parang isa lang. Sinasabi nga na merong cognitive impairment. Ayan. Pero hindi sinabi doon, kung di ako nagkakamali, hindi naman natin nabasa doon sa sinabi nila, sa pleading nila, nagsubmit sila ng pleading, manifestation about the condition na isinagawa ng doktor. Pero hindi na sinabi kung anong level. Kung first stage lang yan. Dahil baka halata na hindi naman talaga pala siya ulyanin. Dahil nalalaman niya pa, usapan ng love life. Diba? O, nakasira siguro yun kasi kita naman ng eksperto. Hindi raw naipakita ng depensa na hindi Depende sa level ng cognitive impairment. mabibigyan ng atensyong medikal si Duterte habang nakakulong. Dagdag pa ng pre-trial chamber, ang sinasabi ng depensa na may cognitive impairment si Duterte ay speculative. Ay! Hala? The chamber, however, considered these arguments consist in mere extrapolation of the above-mentioned documents by the defense, who does not have the requisite expertise to draw such conclusion, as such are purely speculative and without basis. OMG! So ano na naman to? Kaufman! At gawa-gawa mo na naman? Alam mo, nakakatatlo na si Kaufman. Ay, oo, nakakatatlo na si Kaufman, ha? Talagang dapat, tingin ko, medyo alalahanan to si Kaufman sa paggawa ng mga twisted facts, ha? Una, tinwist niya yung facts. Sinabi niya yung Pipi Sara, dito ba yung klaseng lawyer na binabayaran niyo? Halatang halata. Una, sinabi niya yung prosecutor, di ba? Yung mga prosecution, hindi sila mag-o-object doon sa interim release. O kamukat-mukat mo, sabi ng taga-prosecution, that's not true. This is our objection. Binigay yung papel. Ang daming sinight. Una yon. Pangalawa, sa iba, hindi ko na alam. Pangalawa, yung sa akin, sinabi ko daw na hindi tutol. No? Sa akin, mga sinabi, ang ibig sabihin niya na hindi siya tutol. Hindi sila tutol ang gobyerno, ang Malacanang, ang palasyo. Hindi tutol sa interim release. Samantala, sinabi ko, kung ano man ang magiging respeto ng ICC, tatanggapin ng bansang Pilipinas. Legal process. Kahit hindi tayo member. Siyempre, alangan namang, di ba? 40 yun eh. Oo. Tapos sinabi niya na, because of the, di siya tututol. According to Yusek Claire Castro, hindi tututol ang gobyerno. Hala? Diba? Mas pangatlo ito, yung medical condition daw ay speculative lang. O, paano ngayon yung bumoto ng house arrest? See? Nanguna kasi kayo, mga senador. Mga senador na adelantado ang dating. May iyak-iyak pa. Diba? May iyak-iyak pa
Na para bang nakita nila talaga kung anong totoong kondisyon. Ito nga ang tingin ko, mga clear, kung bakit ayaw ipakita ni VP Sara sa mga taga-Philippine Embassy. Diba? Kung ikaw may tatay ka, tapos mukha sabihin mo, kulang na yung pondo nyo dahil ang mahal-mahal ng fees ng lawyer nyo. Ha? Oh. Diba lahat ng tulong para gumaling ang tatay mo, gagawin mo. Nag-welfare check. Dahil sinasabi, butot balat, may cognitive impairment, o di titignan taga-embassy para ma-check kung okay yung kondisyon at health condition niya. Aba, ikisinaman ng loob, hindi pala ikisinaman, ikinagalit ni VP Sara. At sinabi pa na unconscious. Na unconscious. Samantalang sabi natin ni Harry Roque, hindi na unconscious. Nadapa daw. Kung totoo naman yun, mga kaklir, hindi ba dapat nasa pleading na yon agad-agad at na-content na nila since day one kung totoo nakikitang nakabulagta? Ba't wala? Diba yung timeline, tingnan nyo Dahil definitely hindi yan makakaligtas kay Harry Roque kung talagang tumaob yan. Diba? Kung talagang tumaob yan, hindi makakaligtas kay Harry Roque. Eto nga, nag-decision dito ay decision ng ICC, hindi nakaligtas sa kanya Diba? The Chamber, however, considered that these arguments consist in mere extrapolation of the above-mentioned documents by the At defense, walang basihan. who does not have requisites. Naku, ano yun? Yung pinagpaanuhan mo, Kaufman, yung inalaw mo mag-check, kaya natin Pangulong Duterte, walang expertise. Who? Defense yata to. Consider that these arguments consist in mere extrapolation of the above-mentioned documents by the defense. You see, defense, Kaufman, Duterte, have no requisite to or expertise to draw such conclusion, and as such, a purely speculative and without basis. Matatandaan ding sinabi ng kampo ni Duterte na wala sa tamang kalagayan si Duterte para humarap sa paglilitis dahil sa cognitive problems o problema nitong makaintindi at makaunawa sa kanyang kinakaharap na reklamo. Sabi ng pre-trial chamber, magkaibang issue ang fitness to stand trial sa usapin ng interim release. Ibig sabihin, mga ka-clear, may chance. Kasi iba naman daw yung fitness to stand trial at iba naman yung issue tungkol sa interim release. Pero mga ka-clear, ito sa akin binanggit kasi ng ICC tungkol sa medical condition. So I believe yung medical condition kinonsider sa decision na to. Kasi sinasabi speculative and no basis. Diba? So, kaya tingnan natin. Sa dulo, mga clear, meron akong pang-apat na video. Tingnan natin, ha? Ng interim release. Matatandaan pansamantalang pinagpaliban ng confirmation of charges hearing para kay Duterte para madetermina ng korte kung fit ito to stand trial. Hindi rin kumbinsido ang pre-trial chamber na hindi flight risk si Duterte tulad ng pinalalabas ng kanyang defense team. Simulat sa pool, kidnapping ang tawag niya sa pagka-aresto niya at pagkakakulong. Ang pamilya din daw ng dating Pangulo hinaharang at binabatikos ang pag-aresto at pagkulong sa dating Pangulo. Yun na, mga ka-clear, di ba? Nagpalabas kasi ng valid warrant of arrest ang ICC. Ha? Ay, wala akong sabihin. Wala ba akong sabihin? Nagpalabas ng valid warrant of arrest ang ICC. Saan pinadala? Sa Interpol. Okay? Nakipagtulungan ng Pilipinas, dinala sa ICC. Ngayon, because of that, mga ka-clear, sinabi niya, kidnapping. At dapat daw ang ginamit ay yung Rome Statute. Mga ka-clear, kasi hindi natin ginamit yung Rome Statute at that time. Ang ginamit na batas natin yung RA 9851. Ha? 9851. Dito nagkakaroon ng problema, mga clear. Pero sabi nga ni Justice Carpio, this is the case of first impression. So wala pa nagsasabing Supreme Court na tama o mali yung ginawa. Diba? Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused of person to the appropriate international court o ICC yan. Pwedeng isurrender sa ICC.
Kung meron international court, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So, sasabi dito, ang pagpapaliwanag dito, sinurrender to the international court nang hindi kasama ito. Yan. Kasi, ang sabi, naputol dito, if any. So dalawa ang pwede mong pagbigyan. Appropriate international court or another state. So, ang tanong dito, ito bang pursuant to the applicable extradition laws and treaties, kasama ito pag nag-surrender sa international court. So, dito pumutol kasi may comma. Diba? Baka kung wala ito, international court or to another state pursuant, walang magpuputol dito na comma. Diba? Kung ganun nangyari. Ito kasi lumalabas na pwede mong surrender. Pag international court, no need for the applicable laws and treaties. Pero pag another state ka magpa-file and magdi-deliver ng tao for detention, dito, or to another state, pursuant to the applicable extradition. Diba? Dito kasi walang comma, para ito ay ma-apply dito sa pag-surrender sa appropriate international court. So, itong ginamit natin. Now, lagi daw nila sinasabi na kidnapping, di ba? Ang tanong, miyembro pa ba tayo ng Rome Statute? Di ba hindi na, dahil nag-withdraw si dating Pangulo Duterte. So, obliged ba tayo? Yun ang i-comply o sarili nating batas? Hindi tayo miyembro So, wala kang obligasyon na sundin yung Rome Statute. Diba? Ang dapat sundin pag may conflict ay local. Yun yung local natin, R851. Okay? Yan! Naku, mga klit, tandaan nyo to. Diba? Yung sabi niya, jailbreak. Remember that? Sabi, mga siya talaga ang naging dahilan, mga ka-clear. Diba? Hindi pala ito nakakawala. Diba? Oo. Sinayt yung jailbreak niya. Diba? Sabi ko sa inyo, mga ka-clear Ito ha. Ito. Tignan natin ha. Pakita ko sa inyo. Baka hindi nyo ito matandaan, mga ka-clear. Sana ito yung video. Okay? Ayan natin, i-jailbreak. Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, i-jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD, 16 million. Yung 16 million na yan, punta tayo doon sa ICC Detention Center. No? Lalabas. Niyaya niya yung 16 million may jailbreak. Mga ka-clear. Ay. Nakita ba? Napakita ko ba? Pakita ko naman, no? Di ba? Yun na. Di ba? Kinuha pa rin, mga ka-clear. Akala niya yung joke niya, hindi maalalagay sa decision. Tinatin. Tuloy rin daw ang pagkastigo sa mga proseso ng korte ng kanyang pamilya. Binigyan pansin rin ng korte ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte noong July 19 sa publiko na itatakas ang ama mula sa ICC Detention Center. Nade-legitimize o minamalit raw nito ang mga proseso ng korte at sinasabi rin daw na may konsabahan ang korte sa gobyerno ng Pilipinas. Totoo yan. Sinabi niya yan, mga ka-clear. Nagkukonsuman. Kaya nga sabi niya sa Australia, hinaharas ng ICC yung tatay niya At gumagamit rin umano ng peking mga testigo. Pinunto rin ng pre-trial chamber ang pagsabi ni VP Duterte na gusto ng kanyang ama na maibalik sa Davao kung mapagbibigyan ang interim release. Taliwas daw sa sinasabi ng depensa na mananatili ang nakatatandang Duterte sa estado kung saan siya i-release. Yun, na-conflict. Diba sabi niya, sabi niya, kung may host country, siyempre doon sa host country, paano yan? Ang gusto ng tatay niya, umuwi sa Davao City. Ang dami kasing conflict na salita ni VP Sara. Naglabo-labo talaga siya lahat ng tinuturo. Yung dalawang kapatid naman niya, tahimik, di ba?
May kakayahan raw ang pamilya at mga kaibigan ni Duterte para tulungan siyang makatakas sa pagkakakulong at pag-usig ng korte. Oh, yun na nga. Tingin ko mga kaklira, hindi ko alam kung matagal na to. Kasi, ilan na ba yun? 1 week pa lang naman yata tayo sa house arrest, right? Or mga 2 weeks. I don't know kung yun ay nakonsidera. Kasi ibig sabihin, malalaking tao sa Pilipinas, malalaking tao, malalaking politiko, may mga impluensya. They are protecting. Lumalabas, they are protecting the former president. 15 sila. Oh, malakas pa rin yung impluensya, nakakulong na, malakas pa rin yung impluensya. Ganun yung labas nun. May panganib din daw na magiging banta si Duterte sa mga testigo laban sa kanya kung mapagbibigyan ang interim release. Binigyang bigat din ng korte ang mga sinabi ni Duterte noong kampanya na kung mahalal muli bilang mayor ng Davao ay dodoblehin ang mga pagpatay. Yan, di ba? Sinabi niya yan. Diba? Double yung EJK. Ang abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman tinawag na erroneous o mali ang desisyon ng pre-trial chamber. Inaapela na nila ang desisyon na ito. Sabi naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, nakahinga sila ng maluwag sa desisyon dahil pinakita nito ang respeto sa mga biktima at gayon din ang balanseng pagtingin sa argumento ng depensa. Para sa GMA Integrated Okay, mga clear. Okay, yun. Maliwanag, Wala lang akong kopya, eh. Okay? Yan, din natin to. Oo, hindi ko nakita, eh. Anyway, dito na. Total, konti lang naman yung ano natin, yung pinaka-highlights na lang. Oh, yan, The chamber hereby rejects the request and renewed request. Orders the continued detention of Mr. Duterte sa the decision by ICC Judges Julia Antoanella Moto, Adelaide Sophie Alpini Cansu, and Maria del Socorro Flores Liera. Yan. Okay, notably, he may receive visits from the court. The ICC also rejected Duterte's plea for humanitarian considerations, saying that the court, di ba? Mali sila. Diba? Mali ang mga Duterte. The court has put in place, hindi daw dapat ito ang dahilan nyo. Naku, Kopman. Bakit? The court has put in place measures to ensure that Mr. Duterte's right to family is guaranteed. Diba? Sabi na iinip. Bakit? Kasi ito, tama si Senator Trillanes, Notably, he may receive visits from and call his family members. Paano yan, VP Sara? Yung pagkakatumba, di sinabi sa tatay mo, kaya hindi mo nabanggit agad. O afterthought lang. The remaining are inherent to a lawful detention and don't constitute considerations that may warrant an interim release on humanitarian grounds. Diba? Yan. Tapos, continues to pose a flight risk and detention is necessary to ensure his presence during the pre-trial proceedings. O lagi, yung fear na siya ay tatakas, lalarga. Meron. Ito pa, he was kidnapped. The fact that he won as mayor in the last midterm election and the Vice President, Sara Duterte, is in office, led the pre-trial chamber to say that Duterte appears to have the necessary political contacts, may necessary political contacts pa, as well as benefit from the network of support within the country. Yan Ito yan, itong network of support na yan, kasama yung Senado. Diba? The pre-trial also said that Duterte presented the second risk factor, which is that he may intimidate witnesses and jeopardize the witnesses. The pre-trial chamber said that Duterte had already once briefed a Davao Death Squad witness before he appeared at the Senate. Although the footnote was redacted, Rappler has seen that this was the personal testimony of self-confessed TDS assassin Arturo Las Cañas in his affidavit submitted. The pre-trial chamber said Duterte had already once briefed a Davao Death Squad witness. Gina-guide niya pagsusagot. Mr. Duterte and his associates' histories show that he is able and has means, either directly or through his associates, to obstruct justice against him. The ICC pre-trial chamber also cited the position of Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte as one of the reasons why they believe Duterte presented the third risk factor, or the risk to kill or order to kill more. Diba?
The chamber is of the view that contrary to Duterte's assertion, there exists a risk. Meron daw risk. Should he be released, Mr. Duterte continue committing the crimes against him or her related crimes within the country's jurisdiction. Okay, considering Mr. Duterte's son's position of power in the Philippines at one location of the crime alleged in the warrant of arrest and the DCC, the chamber finds that his risk continues to exist even if Mr. Duterte will be released to a location that falls outside the geographic scope of the alleged crimes. Diba? So, hindi masasabi. Hindi masasabing hindi siya tatakas. Eh, yung anak niya, taga Davao eh. Ano ba nangyari kay Pastor Kibuloy? Hindi ko alam kung naging parte yun na pinanood nila. Pero baka. Diba? Okay na? Mga clear? So, malaking-malaki, kanina sa news, malaking-malaki ang dahilan ng pagka-deny ng petition for interim release. It's because of Sara Duterte. Lahat ng iningay niya, mga ka-clear. Lahat ng iningay niya, nadinig ng ICC. Nadinig. Diba? Senate resolution ni Amy. Diba? Yung Senate resolution ng House of Representatives. Lahat puro pabor kay kay Duterte. Kaya hindi mo masasabing wala pa yung influence. Diba? So, yung tungkol sa house arrest, ilan sila bumoto? 15. So, tama. Ako, feeling ko, sabi ni Atty. Coti, mas magpapakita pa yan sa ICC kung gaano kalakas si dating Pangulo Duterte sa Pilipinas. At kung magkaka-interim release man sa Pilipinas, kung babalik pa. Diba? Mukhang hindi. Dahil ang dami niyang influensya. Neriza Antonio, pati pagpukpok ni Haninet sa pulis. Oo nga, ihanapin ko nga yung nabalitaan ko yun. Pati yung pagpukpok, diba? Kasi kaya lumaban sa kapulisan. Diba? Yung paano sila siguro, hindi ko alam kung binanggit pati yung pagmumura ni Kitty. Diba? Lumabas lahat yun. Lumabas kayo lahat yun. Eto, may tayo, breaking news. Talagang breaking news ito. Mainit na balita ngayon, laman na ng mga balita sa mainstream media at sa social media, pinag-uusapan na. Ayun, ito, pag-usapan na rin natin. Maganda ito. Maganda ito at habang tayo ay nagkakape, pagkwentuhan natin to. Ayan, mga kabunyog, denied. Ano pa bang term dyan? Sa ibang balita, rejected. Rejected, denied ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang interim release ni Duterte. Ito, sabi ni Elmer Imperial, napakasakit Kuya Eddie, aray ko. Alam nyo, nung pumunta kami ng Dahig, nung nakaraang nandun kami sa Dahig, sa The Netherlands, sa ICC, noong September 21 to 23, nandun kami. Malinaw na talaga, hindi magagrant yung interim release. Nag-press con pa nga kami doon. Napanood nyo ba yung press con namin doon? Magkasama kami ni Atty. Chrissy Conte. Umarap kami sa media doon. Naka-live yung yung press con doon noong September 22. Tinanong kami, anong assessment namin? Ay sabi namin, syempre, posible naman talagang mag-grant ang interim release. Posible. Pero malayo ang posibilidad. Syempre, ang lahat ng bagay posible. Pero yun yung bagay ng medyo malayo ang posibilidad. Bakit? Ang sagot ko ganito. Nung tinanong ako dun sa hearing, sa sa press ko. Ang sabi ko, ang problema kasi dito kila Kaufman, Atty. Kaufman, yung abogado ni Duterte, at sa mga DDS, ang pinagkakaabalahan nila, yung paghanap ng bansa, na sasalo kay Duterte kung mag-grant ang interim release. At ang pinagkakaabalahan nila, yung mga senador ng Pilipinas, inaasikaso nila na maglabas ng resolusyon in support sa house arrest ni Duterte. Ang problema doon, una, yung sinasabing may bansang kukup-kup kay Duterte, bago mo asikasuhin yung bansang kukup-kup, nakakasigurado ka ba na magagrant yung
magagrant yung interim release. Kasi kasuhin mo muna, anong grounds mo at bibigyan mo at hihingin mo na mag-grant ang interim release? Anong grounds mo? Ang ginagamit nilang grounds, ano na daw si Duterte, unfit for trial. At saka talaga daw may hindi na daw hindi na makapagdesisyon ng tama. Parang talagang malala na daw ang sitwasyon ni Duterte. Ang problema, yung actual hindi naman makita na malala yung sitwasyon ni Duterte. Unang-una, pag binibisita ng kanyang mga apo, ng kanyang mga anak, ng kanyang asawa, pag binibisita si Duterte, ang sinasabi naman ng mga kapamilya niyang bumibisita, okay naman siya. Okay naman ang kalagayan niya. O tapos nagko-comment pa nga si Duterte sa mga nangyayari sa Pilipinas. O kung ikaw ay unfit for trial at kumbaga ang pag-iisip mo ay problemado na, hindi ganoon ang magiging mo. Kaya ang malinaw dito, tama si Tatang's Vlog, yung style nila Attorney Kaufman at ng mga DDS, bulok. O ngayon, sinong napahiya? Napahiya si Kaufman, napahiya yung mga DDS, napahiya yung mga senador. Ito, yung mga pro-Duterte senators na yung 15, yung 15 senador na sumuporta sa house arrest ni Duterte, sinabi ni sa inyo, wala namang silbi ang ginagawa ninyong mga house arrest. Yung mga resolution nila ng house arrest, anong sabi natin? Walang silbi yun. Kasi hindi i-consider yun ng ICC. O di ba tama tayo sa sinabi natin? Ano ito mga kabunyog? Iba ang International Criminal Court sa mga korte sa Pilipinas. Kung akala nila ang korte sa Pilipinas kaya nilang impluwensyahan, kaya nilang pagalawin ang kanilang pera, impluwensya, kapangyarihan, sa ICC hindi yan. Diba? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Batiin natin si Ronnie Villegas. Nakakahiya lang sa mga DDS itong napanood ko yung si Harry Roque, nagbablog si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, ako, 100%, marirelease si Duterte. So, napanood niyo ba yung vlog na yun ni Harry Roque? 100% daw. Sigurado siyang magagrant yung interim release. Nasaan na ngayon? Kung may kaibigan, may mga followers dito ni Harry Roque, i-send nyo itong vlog ko. Nasaan na ngayon Harry Roque yung sinasabi mong 100% ka? Mabuti kami kami nila Attorney Crazy Conte, hindi kami nagsasabing 100%. Anong sabi namin? Sumabi ba kami ng 100% i-deny? Nagsabi ba kami na 100% i-reject ng ICC? Hindi! Anong sabi ko? Anong sabi ko? Kayo na nanonood sa mga vlogs ko, yung press con doon sa Dahig, anong sabi ko? Hindi ako nagsabing 100% i-deny. Hindi ako nagsabing 100% i-reject. Ang sabi ko, lahat naman posible. Ang posibilidad na mag-grant yung interim release, posible din talaga yan. Kaya lang, sabi ko, mas malaki yung tsansa na mas malaki yung posibilidad na ma-deny. In-explain ko kung bakit. Di ba? Di ba? Nagsabi ba akong 100% madi-deny? Nagsabi ba akong 100% mare-reject? Hindi. Pero si Harry Roque, 100% now. 100%. Yan ang problema sa mga DDS. Yan ang problema kila Kaufman. Pinagmamalaki na nila na mayroon ng bansa na tatanggap, ang the Netherlands daw tatanggap na. Tapos si Sara pa nagsabi niyan, mayroon ng bansang tatanggap. Okay, kahit may bansang tatanggap, may bansang tatanggap. Sigurado ba sila na yung mga grounds, yung mga dahilan, bakit dapat i-grant ang release? Wala. Sa katunayan, mga kabunyog, mga kabayan, alam nyo, yung ginawa ng yung ginawa ng Senado, nakasama. Binasa ko yung desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber. Nakasama. Yung resolution, ay di ba sinabi na natin yan?
hindi makakatulong yung resolution ng Senado. Kasi ang lalabas dyan, yung sinabi nila Kaufman na wala ng political influence si Duterte, wala ng kapangyarihan, kaya kung makabalik siya sa Pilipinas, tahimik lang naman siyang titira sa Davao, gusto niya lang ng katahimikan. Hindi totoo yun. Ang nangyari doon, pinakita pa nila na talagang malakas pa ang impluwensya ni Duterte sa Korte Suprema, sa Senado. Oh, malinaw yan. Oh, di ba? So ito mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Ako, ang sinabi ko nang pag tinatanong ako niyan at alam nyo yung ini-explain ko, posible naman talagang mag-grant ang interim release. Posible yan. Lahat naman ng bagay, posible. Hindi ko sinabing imposible. Ang sinabi ko lang, kaya lang yung posibilidad medyo malayo. Malayo. Dim. Malabo ang posibilidad. Pero hindi ko sinabing 100% hindi magagrant. Si Harry Roque, yung live niya, sabi niya, pinapanood ko yung live ni Harry Roque dun sa Spokes Hour. Ako, 100% sigurado akong magagrant ang interim release. So ano na ngayon, Harry Roque, mag-live ka nga uli. Mag-live ka nga. Harry Roque, kung nakarating ito sa'yo, iparating nyo ito, yung mga DDS dito. Harry Roque, ano na, mag-live ka uli. Sabihin mo na ngayon, nasaan na yung 100% mo. Ito yung sinasabi natin. Anong sinabi natin nung nakalusot sa Senado yung interim release resolution, ay yung house arrest, yung suporta ng Senado sa house arrest? Sabi natin, hindi yan i-consider ng ICC. Hindi magpapa-impluwensya ang ICC sa mga political pressures. Hindi yan. Ngayon, ano na ngayon ang masasabi nila? Wala. Ang ICC, napaka-fair ng ICC. Napaka-fair. Tingnan nyo, naka-schedule niya dapat yung confirmation of charges hearing noong September 23. Kaya nga naka-schedule kami pumunta ng Dahig noong September 23. Pero nag-motion si Kaufman, huwag mo nang ituloy ang confirmation of charges hearing. Unfit for trial si Duterte. Ginawa ng ICC, pinagbigyan. O sige, i-check up nga natin, ipa-check up natin, tingnan natin ang medical condition kung talagang Ngayon, kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang ICC napaka-fair. Dinidelay ni Kaufman, pinagbibigyan ng ICC. Pero, ito, unanimous yung desisyon, 3 judges yan. 3 judges yan. Yang nasa gitna, na nasa picture na nakikita nyo, yan ay si Judge Julia Muto. Presiding yan, presiding. Siya yung nagpe-preside. Yung nasa kaliwa, si Ganso. Si Ganso, taga Benin, sa Africa. Itong nasa kanan, Mexican yata ito o Brazilian? Ano ba to? Ito yung mga judges niyan. Tingnan ko, kita ko nga. Si Judge Julia Mutok, si Judge Ganso, at si Judge Liera. Yun. Si Judge Liera. Kaya, ano yan ito yung kanilang desisyon. Ito yung desisyon, mga kabunyog, mga kababayan. Yan. Anong desisyon dyan? Yan For these reasons, the Chamber hereby rejects the request for leave to reply, rejects the amicus curiae requests, rejects the request and the renewed request, orders the continued detention of Mr. Duterte, and orders the registry to declassify as public filings, blah, blah, blah. Done in English, a French translation will follow. The English version remains authoritative. Judge Julia Mutok, presiding. Judge Sophie Alipini Ganso, Judge Maria del Socorro Flores Liera. Yun. Kalalabas niyan lang yan, mga kabunyog, ng mga ng ano na yan. Ngayon lang yan. Mainit pang balita. Ito, tingnan natin yung porsyon ng desisyon. Basahin ko ito
Basahin ko ito. O yan mga kabunyog. Ito yung portion ng desisyon. Yan. International Criminal Court, Original English, number ICC 0121-0125. Date, 10 October 2025. O, yan. Mainit ngayon pa lang. Ano? 10 October 2025. Pre-trial Chamber 1, before, Judge Solia Mutok presiding, Judge Rain Adelaide Ganzo, Judge Maria del Socorro Liera. Yan. Situation in the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Public redacted version of decision on the defense urgent request for interim release and renewed request for interim release. Yan. So ito po yan. So ano ang portion? Magbasa tayo ng bahagi ng desisyon. Ito o mga kabunyog. Sabi dito, bahagi, ito yung important na portion. The person shall continue to be detained. This argues against the existence of a pre-trial chamber's power to release a suspect on humanitarian grounds if any of the grounds for detention set out in Article 58, Paragraph 1B of the statute continue to exist. The chamber is mindful of the practice of other international courts and tribunals taking into account sufficiently compelling humanitarian grounds. However, it will not dwell on the question of whether it could release a suspect solely on humanitarian grounds any further because, for the reasons that follow, such grounds have in any event not been sufficiently set out in the case at hand. The chamber notes, ayan, the chamber notes that the defense limits itself to argue that Mr. Duterte is 80 years old and medical reports have highlighted, redacted yon, and that, redacted na naman, without substantiating how detention is so detrimental that it justifies his release. So, hindi naman daw, sinabi lang daw na 80 years old, tapos may medical reports na present, pero hindi naman sinubstantiate o pinaliwanag na yung kanyang patuloy na pagkakulong ay detrimental na dapat ma-justify na ma-release na. Similarly, it does not explain to what extent Mr. Duterte redacted and how that would justify his interim release. The chamber also notes that Mr. Duterte enjoys the right to medical treatment. Kumbaga, kung may sakit man si Duterte, mayroon namang medical treatment na available sa ICC, nandun lahat. Pursuant to Regulation 103, Paragraph 4 of the regulations, a qualified medical officer with experience in psychiatry shall be available to attend the detention center. And a nurse shall be present at the detention center at all times. Yan pala yung mga nandun. Wala nga niyan sa Pilipinas. Wala niyan sa Pilipinas. Sa detention center, may nurse present at all times and a qualified medical officer with experience in psychiatry available to attend. Nothing in the request indicates that this would not be sufficient to ensure that Mr. Duterte receives the appropriate medical attention and care in detention. In addition, the court has put in place measures to ensure that Mr. Duterte's right to family life is guaranteed. Yun. Notably, he may receive visits from and call his family members. Oo nga, halos araw-araw nandun yung kanyang mga kapamilya, binibisita siya. He may receive visits from and call his family members. The remaining, redacted na naman, are inherent to a lawful detention and do not constitute considerations that may warrant an interim release on humanitarian grounds. The chamber, therefore, considers that the defense argument that Mr. Duterte should be released for humanitarian reasons must be rejected. Conclusion. In light of the above, the chamber finds that Mr. Duterte's detention continues to remain
necessary under Article 60, Paragraph 2 of the statute based on each of the requirements set by Article 58, Paragraph 1 of the statute. So yan, mga kabunyog, portion lang yan. Portion lang yan. So ang sinasabi ng ICC, hindi naman sinubstantiate o pinaliwanag ng defense, ibig sabihin nila Kaufman, na napakalala na ba ng kanyang kalagayan para hindi na siya pwedeng ikulong. Hindi na siya pwedeng ikulong. Sa katunayan, doon sa detention center, nandun ang lahat ng medical attention. Binibigay sa kanya ang lahat ng medical attention. May psychiatrist pala doon, tapos may nurse na nandun, present at all times, o 24 hours. Pagkatapos sinabi rin ng ICC pre-trial chamber na pwede siyang tumawag sa kanyang pamilya anytime. Pwede siyang bisitahin ng kanyang pamilya. O nga naman, halos ang mga apo ni Duterte, ang mga anak ni Duterte, ang asawa niya, dati niyang asawa, nandun. O, ang kanyang abogado, anytime pwede siyang bisitahin. Paano naman ngayon nasasabi na parang naaapi si Duterte? O, kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, napakagandang desisyon ito ng ICC. Sana ganyan din ang mga korte sa Pilipinas. O ngayon, ano kaya ang magiging reaksyon ni Robin Hood Padilla at ni Bato de la Rosa? O di ba umiyak si Bato de la Rosa nung nag-speech sa Senado? Umiyak pa din si Bongo. Paano na ngayon 'yan? Ang gawin na lang kasi ni Bongo at saka ni Robin Padilla, magpa-aresto na rin sila. Pag lumabas yung warrant of arrest, magpa-aresto na sila para sama-sama na sila doon. Hindi na nila mamimiss, di ba? Yan yun. Kasi sinabi na nga natin, sabi ni Romel Manyanita, oo nga Romel Manyanita, tama ka. Ang napabayaan nga pala ng ICC, yung ingrown nails. Yung ingrown nails, ni Duterte napabayaan. Dahil doon, nagreklamo si Sara. Sabi ni Sara, yun daw ingrown nail ni Duterte ay hindi na asikaso ng ICC. So ito mga kabunyog, mga kababayan, shout out kay Cookie Ray, So napakaganda. Alam nyo, kahit tayo minsan nababagalan sa ICC, alam nyo kung bakit mabagal ang ICC? Kasi binibigyan ng due process ang akusado. Binibigyan ng due process. Lahat ng delaying tactics ginagawa ni Kaufman. Kung nga, napipiko na tayo nga na tayo. Ano pa naman to si Kaufman? Hindi na lang lumaban. Ang daming delaying tactics. Pero pinagbibigyan ng korte. Sige, mag-argue ka. Mag-argue. Nag-argue si Kaufman. Nagpakahanap pa sila Sara Duterte naghanap ng bansa. Si Sara Duterte kung saan pwede daw tumanggap kay Duterte. May nakuha na silang bansa. Ready na daw yung bansa, natatanggap. Nung nag-press con kami sa Dahig, kami ni Atty. Crisy Conte nung September 22, nandun kami. Ang sabi ko, mali yung nila Atty. Kaufman. Bakit pinagkakaabalahan nila ang paghanap ng bansa na tatanggap? Bakit? Sigurado na ba silang igagrant? Di ba? Sigurado na ba silang igagrant? Bago nila asikasuhin yung bansang tatanggap, asikasuhin muna nila na yung grounds nila ay katanggap-tanggap. Kapag nakita nila na matibay yung kanilang request, saka na sila mag-asikaso ng bansa na tatanggap. Ngayon, may ready silang bansa, tapos may resolution pa ang Senado ng Pilipinas. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, anong nangyari? Wala. Iyak ngayon ang mga DDS. Si Harry Roque na nag-vlog pa na 100%, nasubrahan kasi ng mga yabang. Hindi ako nagyayabang. Never akong nagsabi na 100% ako sigurado madi-deny. Never. Never akong nagsabi. Ang sabi ko lang, malabo. Posible namang mag-grant yan. Posibleng mag-grant.
Pero sabi ko, sa tingin ko lang malabo kasi ganito ganyan. So at least ngayon, pero si Harry Roque nung magsalita, sigurado ako, masasabi ko na ngayon, 100% magagrant na ang interim release. Tapos may nag-uusap-usap na ang mga DDS na kinikinitan daw nila na mapupunta na sa Davao si Duterte. Doon na Tapos si Bongo, namimiss niya na daw talaga si Duterte. Si Bato may paiyak-iyak pa doon sa speech sa Senado. Yung mga senador ngayon, sila Alan Peter Cayetano. Alan Peter Cayetano? Ano na yung mga humanitarian nyo? Yung mga senador na nagpasa ng house arrest ni Duterte, iniisip nyo yung humanitarian consideration ni Duterte, pero hindi nyo naisip yung mga biktima ng war on drugs ni Duterte. Sa totoo lang, yung mga nangyayari nga kay Duterte, hindi pa yan ang dapat na kabayaran sa mga pinagagawa niya. Di ba? Hindi pa yan. Una, ang kanyang kulungan, sulo niya ang kulungan. Kumpleto siya ng gamit doon. Yung medical attention niya nandun. Ang standard ng kulungan sa Europe, ang layo itong sa Pilipinas. Kaya ngayon, mga kabunyog, matutuloy na yung confirmation of charges hearing. Tuloy na yan. Pinadelay ni Kaufman pinadelay. Dapat nung September 23. Kami, ang tagal na naming nakabili ng mga tickets at saka mga accommodation sa hotel. Kaya nga nung kinancel yung confirmation of charges hearing nung September 23, nagtuloy pa rin kami. Sabi ni Andre Casinillo, si Toto Kausing 101% ang prediction na makalabas. Yun na nga. Ang problema din kasi sa kanila, masyado na ring naging mayabang, hindi ganyan. Maging lang tayo, totoo lang sa pag-analyze ng mga bagay. Ngayon, nung September 23, confirmation of charges na sana, hearing. Wala, hindi tinuloy dahil sa kay Kaufman. Nag-motion si Kaufman. Pero kami, tumuloy kami. Dahil ang gusto naming ipakita, kahit hindi tuloy yung confirmation of charges hearing, pupuntahan namin yung mga testigo, kasama namin yung mga pamilya ng biktima. Nagrally kami doon sa ICC. Sa harap ng ICC noong September 21. Tapos sa International Court of Justice, September 23. Nagrally kami doon. At least naman, tapos nag-press con kami doon. Pinakita namin sa ICC na kahit hindi natuloy ang confirmation of charges hearing, binabantayan namin ang kasong ito at hindi namin palalampasin ito. Yun ang ginawa namin noong September. Mabuti naman, nakita ng ICC na si Dino Manrique pala nanonood sa atin. Good evening, Dino. Mabuhay tayo. Salamat sa mga patuloy na nakikipaglaban para sa mga biktima ng war on drugs ni Duterte. Sa totoo lang, yung mga senador ng Pilipinas na sumuporta sa house arrest ni Duterte, ang ginagawa nilang basihan, kawawa daw si Duterte. On humanitarian grounds daw, dapat pagbigyanan ang interim release. At kung hindi man daw mauuwi sa Pilipinas, kahit house arrest lang sa the Netherlands, unang-una, ang mga pinagagawa ni Duterte sa Pilipinas, ang ginawa ni Duterte sa Pilipinas, grabe. Imaginin nyo ang namatay sa war on drugs ni Duterte. Imaginin natin yan. Tapos yet yung mga senador, humanitarian daw, humanitarian. Naging humanitarian ba si Duterte? Naging makatao ba si Duterte nang siya'y presidente? Naging makatao ba siya para magwarrant na siya din ay itrato ng makatao? Di ba? Kumbaga, kung makatao ka, magwawarrant din na itrato ka rin ng makatao. Anong ginawa ni Duterte noon? Ay, di ba ang yabang niya na talagang inaano niya na yung pagpatay, ginawa niyang yung pagpatay, parang normal. Ang pinakagrabing ginawa ni Duterte sa bansa natin, ginawa niyang ang pagpatay ay parang normal. Kahit yung mga Pilipino, maraming mga Pilipino, ang tingin nila tama yung pumatay.
Kahit hindi dumaan sa due process, tama. Oh, ano yun eh. Kaya ano ito, itong nangyayaring ito, hindi lang kasi natin kayang ibigay sa bansa natin ang ganyang hustisya eh. Tingnan nyo naman ang nangyayari. Oh, dito sa flood control, mga anomalya. Ang hirap. Ang hirap talagang ano, ang hirap. Hanggang ngayon wala pang nakakasuhan, wala pang nakukulong, wala pang naaaresto. Wala. Ay lalo na si Duterte na dating presidente, ganyan ba ano? Kaya hindi talaga madali sa bansa natin. Kaya ang ginawa natin, pinaubaya na natin sa ICC. Total ang kaso naman ni Duterte, hindi maliit eh. Hindi pang bansa natin, pang international ang krimeng nagawa niya. Crimes against humanity. Yun ang malinaw dyan. Nung isang araw, may kinonvict na isang yung militia leader ng Sudan. Nung leader siya ng armadong grupo sa Sudan, ang dami niyang pinatay. Genocide ang ginawa. Yun, kinonvict nung isang araw. So, salamat at ang ICC ay hindi igrinant yung interim release. Hindi igrinant. So, ang mangyayari dito, tuloy-tuloy na yung hearing. Tuloy-tuloy na yan. Magko-confirmation of charges hearing na yan. I-schedule na yan kaagad. Pagkatapos ng confirmation of charges hearing, tuloy-tuloy na ang trial. Tuloy-tuloy na yan. Ang mga testigo nakahanda na. Sila Las Cañas nakahanda na. Sila Matubato, si Garma nakahanda na. Ayan. Sigurado nito, si Trillanes tuwang-tuwa na naman ito. At pag nagsalita na naman si Trillanes, sasabihan na naman na galit na naman ang mga DDS dyan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.